klinika, saan ba kayo nanggaling? Sa tao, sa aso? Bakit naman kayo nagdemanda sa kanila? Ganito po, sir, kasi... Hindi. Anong kinakailangan grave threat? Simpleng tao. Sila po, nakatira po sa amin nga, libreng tirahan, lahat-lahat, pati kuryente, tubig. Nandun yung concern po namin sa kanila. Ibibigay yung pera, ayaw pumirma ni Jamal. Sabi ni Jamal, hindi ako pipirmahan yan. Kasi sabi niya, tatanggapin ko yun, pero wala akong pipirmahan. Wala akong pakialam kung nagsasama kayo ng hindi kasal. Hindi ko trabaho yon. Pero legally, siya ang nanay ng anak mo. Hindi mo siya misis. Ayaw kong lumalabas, package deal kayo. Baka kasi dinidiktahan mo siya, ikaw naman umaasta na parang kung talagang ganyan ang ginagawa niyo, mas maganda siguro gawin yung legal, magkasawa kayo. Magkaibang personahe kayo. Ikaw si Jamal, siya si Regina. Ako kasi pag may nakita ko pang abuso, papayo ako. Pero dito, baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Ako po ay cook sa Noynay Medical Clinic. Minsan po ay nagka-capsulize din po ako ng mga gamot nila na walang FDA. August 12 po, kami po ay tinanggal dahil po mag-CCA lang po sana kami para sa birthday ng anak namin. At mag-a-absent po kasi po birthday ng anak namin. Yun po, bigla na po niyang sinabi na wag na po kami mag-report sa Lunes at maghanap-hanap na din po kami ng matitirhan namin. Kasunod po nun ay pinadala niya po ang huling sahod naming dalawa. Nalaman po nila na magpa-file po kami ng kaso sa NLRC, kaya po ang kasunod nun ay kinasuhan po kami ng grave threat. Yung mga katulad po ng mga gamot na tinatanggalan nila ng label, iniiba nila yung reseta at saka yung resibo. Pati din po sa mga gamot na galing sa Intria na which is yun yung nagmamanufacture ng mga ibang capsule na inaano din nila. Wala pong ng FDA, wala rin DOH permit, wala rin pong BIR. Bali dalawa po yun, yung isa, dealer, yung GC7, dealer po yun, tapos retailer din po yun. Bali, ano din po ng mga gamot. Ganon din po ang ginagawa nila. May bili din po ng ibang mga gamot sa Lazada, Amazon. Tatanggalan nila ng label tapos babaguhin nila yung pangalan. Ang gusto lang po namin mangyari talaga magsara yung clinic dahil marami na po silang inaaping tao doon. Na katulad ngayon, yung may mga trabahador po nandun na iniipit nila at tanggalan nila ng mga duty, pinagsasalita nila ng masama. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Lahat naman tayo may birthday, sa araw na pinanganak tayo. Ito po yung naging dahilan ng problema. Nagpaalam po yung mag-asawa na kung maaari ay sila ay magda-day off. Tama? Para lamang maka-attend sa birthday ng kanilang anak. Lagi daw sinasabi nitong amo, lagi na lang anak ninyong ginagawang dahilan. Kaya tayo nagtatrabaho para sa pamilya, kabubuhay. Kasama na si Jamal at si Regina Solante. Magandang umaga sa inyo. Ang dahilan dito, dahil ang gusto niyo nilang ay mag-day off dahil sa birthday ng anak ninyo. Opo, yun lang po talaga. Kasi magwa 1 year pa lang yung anak namin. Stay in ba kayo or may nag-aalaga sa anak Stay in ninyo? po kami. Ang ginawa po niya kasi, nung bago kong panganak, hindi na po ako nakapasok sa kanya. So, Iniwan mo lang muna ang anak mo? hindi po. Ang hinati niya po yung oras namin para makapagluto pa rin po ako sa kanila kasi ayaw niya po ng ibang tagaluto. Okay lang yun kahit wala namang problema ron. Problema dahil sa anak ninyo na parang hinati yung oras mo. Opo. Pero ang that time, gusto mo lang maka-attend doon sa birthday ng anak mo. Opo, first birthday po First kasi. birthday. At saka unang anak niyo to? Opo. Okay, unang anak. Hindi pa po Nung umabot yung nagpaalam birthday. pa lang po kami, nagalit na siya kasi magde-day off Hindi po. mag-a-absent, Opo. magde-day off muna kayo. Para sa anak ninyo, birthday. Opo, sinabi niya na po na wag na kayong mag-report sa Lunes. Ganun na lang? Opo. Pambihira naman. Sige, ganito Ito pa yung makakausap natin, Mr. ni Dr. Eileen, may-ari po ng clinic. Si Pastor Padel. Magandang umaga sa iyo, Sir Pastor Padel. Magandang umaga po, Sir Bin. Kumusta po kayo, Pastor? Ito naman po, mabuti po sa tulong ng Panginoon. Okay. Kayo po'y pastor, Christian pastor? Opo. Alright, sige.
Pastor, ito po kasing empleyado ninyo at empleyado ata ng klinika ng misis ninyo. Ilumapit sa amin ay parang sinibak daw ata. Ang side po nila ay gusto lang naman lang makasama ang kanilang unang anak sa unang birthday. Kaya nag-a-absent daw ata at mag-day off para doon sa sinasabing birthday. Nagalit daw po atang may bahay ninyo. At sabi, wag na kayo wag na kayo pumasok. Sinibak na pinalayas at kasanga-sanga, kinasuhan po ng grave threat. Ano pong magagawa natin dito, Pastor? Nakaabot po sa inyo to? Ganito po, Sir, ang pangyayari po niyan ay hindi po naman basta-basta paalisin sila ng ganon. Ang pinalis lang po dyan, yung babae. Ang kaso na yan, nagreklamo na po sila sa amin sa barangay, sa Duli. Doon sa Duli, hindi po sila pumayag na mag-clearance. Kaya sabi ng Duli, akit na sa MLRC. Ngayon, nagulat po ako na nandiyan po sa inyo. Umiikot na po sa bawat ahensya na sila mismong lumapit. Ngayon, sasagutin ko po yung kanyang sinasabi. Ang nangyari po niyan, nagkaroon po sila ng misinterpretation. Totoo po yun na gusto po niyang ng financial. Kaya lang, ang gusto nilang gawin ni Jamal ay yung kanyang buong sweldo ay advance na. Sabi ni doktora, hindi pwede. Ngayon, ginawa ni Jamal nang sinabi ni doktora na hindi pwede naman yung buong sweldo, kalahati siguro ibibigay namin sa inyo. Hindi ngayon, ang nangyari, hindi ngayon sila pumayag. Ngayon, ginawa, kinabukasan, hindi na po siya pumasok. Ngayon, ginawa ni doktora, itong asawa niya, dahil nakiusap din niya, dahil nung mga anak yan, sabi niya, hindi na nga siya papasok kasi magkukonsider na sila sa anak niya. Okay naman sa amin, pumayag naman kami dahil naiintindihan namin sila po, nakatira po sa amin nga, libreng tirahan, lahat-lahat, pati kuryente, tubig. Nandun yung concern po namin sa kanila. Yung dalawa po yan, hindi po kasal. Nagsasama po sila as live-in. Sabi ni Tura, parang nandiyan yung basbas ng panmala niyo. Dahil sa batay sakitin at kayong nagsasama na wala sa ayos. Ngayon gusto ko lang, sabi ng doktora, na nandun yung proteksyon ng bata, nandun yung basbas ng Panginoon. Ngayon, nang marinig niya yung sinabi ng doktora, anong mangyari sa bata, nag-hysterical na po siya. Tinalikor na po niya si doktora, na bang nagsasalita, nag-advise sa kanya, nagalit na siya at umuwi na. Sabi niya, kapag ganyan, binabastos mo ako, umalis na kayo doon sa bahay na tinitirahan ninyo. At ang sabi niya, huwag ka nang munang pumasok sa Monday. Sabi ni doktora, huwag ka nang pumasok. Sinabihan niya si Regina, pero wala po doon si Jamal. Kinahaponan, umalis po sila doon sa bahay. Pagkatapos kinagabihan, kung ano na po ang mini-message nila, kung ano na po ang sinisin nila sa Messenger at saka sa Facebook, hiningi niya yung kanyang is contribution. Pagkatapos yung 13-month pay, ginawa ng doktora, sabi niya, sige, pero sabi niya, meron kayong mga kulang dito, pwede ko bang kaltasin yun? Pero ang ginawa ni doktora, ibinigay na rin yung 13,520 ng kinasandihan. Ibibigay yung pera, ayaw pumirma ni Jamal yung butcher. Sabi ni Jamal, hindi ako pipirmahan yan kasi sabi niya, tatanggapin ko yun, pero wala akong pipirmahan. Ipinabot ko po yung pera doon sa pastor namin dito. Nang ibinigay doon, nang una nang ibibigay, sabi ni pastor, hindi ko ito ibibigay sa'yo kasi wala kang pipirmahan, baka may akong sisihin eh. Hindi nga ibinigay ng pastor. Ang sinabi ng account ibigay, kinabukasan pinadala. Sabi nga ni Jamal, wala akong pipirmahan. Kaya ginawa, sabi, sige, walang paper. Pero ang ginawa niya yung butcher, kinunan niya ng picture. Pagkatapos, tinanggap niya ang pera, inabot ng pastor. Nag-message siya kagad nang sinabi niya doon sa messenger, okay, lalo niyo lang pinalalaki yung inyong problema sa akin. Sinusuhulan niyo ako. Ngayon, willing naman po kami ibigay. Ibinigay po namin yung sir na kahit wala siya ng pinirma. Ngayon, okay. Pastor, nakita ko na. Okay, medyo tumataas na yung ninyo, blood pressure ninyo. Relax. Naintindihan ko na. Madali po akong makaintindi, naintindihan ko po. Sila po yung mga simpleng tao. Opo. Nagpunto sa Duli, willing po namin ibigay yung yung separation fee na hinihingi nila. Ang gusto niyo po, sir, ganito na lang. Gusto niyo, magki-clearance sila bago sila umalis. Yes, sir. Ngayon, ang problema, hindi po sila pumayag doon sa Duli na mag-clearance. Sabi ng Duli, ayaw pumayag. Kaya ganoon ng Duli, sabi nila, ganito na lang, Pastor. Naintindihan ko po, Wala akong pakialam kung nagsasama kayo ng hindi kasal. Hindi ko trabaho yon. Pero legally, siya ang nanay ng anak mo. Hindi mo siya misis. Ayaw kong lumalabas, package deal kayo.
Baka kasi dinidiktahan mo siya, ikaw naman umaas na parang kung talagang ganyan ang ginagawa niyo, mas maganda siguro gawin yung legal, magkasawa kayo. Magkaibang personahe kayo. Opo. Ikaw si Jamal, siya si Regina. Ano apelyido mo, Jamal? Liyaban po. Ikaw? Solante po. O Solante. Pwede kayo magtulungan, pero pagdating sa legal na bagay, huwag mo siyang yayayain sa gusto mo. Ikaw, okay. Siguro, ang karapatan niya bilang ama ng bata yun. Ano bang problema kung tatanggapin mo yung pera? Tapos Ano po? sandali mo, ano bang problema? Tatanggapin mo yung pera, tapos kunin mo na lang, tapos mag-clear kayo. Kasi may proseso. Opo. May mahirap ba yun? Hindi po. Ganito po kasi ang Hindi, nangyari. mahirap ba yun? Huwag mo na ako paliwanag. Mahirap pang tanggapin yung pera. Binibigay naman sa inyo. Ako kasi pag may nakita ko pang abuso, papayo ako. Pero dito, baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Kasi, Papayag ba kayo doon sa ibibigay? Kasi hiningi nyo naman eh. opo. Papayag kayo. Siyempre, pag binigay sa inyo, pipirmahan nyo yung voucher na tumanggap kayo. Kasi kung hindi, at least, Kasi kwantas klaro. Sandali, siya munang kausap ko, hindi ikaw. Hindi ka naman niya mister eh. Siya ang kausap ko. Huwag mo siyang ipagtanggol. Kasi siguro dito sa parte, individual ka eh. Iba ka eh. So, mahirap patanggapin yung inaalok na kinukuha ninyo na pipirma ka para tanggapin mo yung pera. Totoo, hiningi nyo na yun. Opo. Tama? Opo. May problema roon. May clearance kasi. Opo, may clearance po. So, pumirma ka. Ayoko Pipirma po ako. So, Opo. yung pera na yun, nakahanda sa iyo. Opo. O, yun, tama, hindi ba? Matagal na rin kayo may tiwala sa inyo eh. Binigyan kayo ng mga pribilehiyo. Okay? Ikaw naman, anong issue mo? Bakit parang ikaw yung promotor? Hindi po. O anong problema mo kung talagang gugustuhin kasi- mo yung pera? Siyempre, pag binigay sa iyo yung pera, dalawang bagay, tatanggapin mo o hindi. Bakit yung pera binibigay? Karapatan mong kunin yun, pero siyempre, ipipirma ka rin. Hindi yung abutin mo. O ba't ayaw mo pumirma? May ano po doon na hindi ako tatanggapin ko yung pera na yun, ay hindi ako magrereklamo sa ibang mga ahensya ng gobyerno doon. No? Ano bang problema mo? Ang issue mo kung tatanggapin mo? Bakit meron pa bang issue iba? Wala na po. Yun O wala lang po naman kasi pala. ang- Di tatanggapin mong 13,000. kasi po kulang po yun sa yung Magkano? wages namin, separation pay, back pay. Yun ang hindi nila bigay. Yun pa ang pinadole namin. Separation pay, kayong gustong umalis eh. Pinalis Hindi po, nga kayo ng una, pinalis tapos po kami. ayaw mo na, kayo daw ayaw ulit pumasok. Hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi po Gusto niyo totoo pang yun. pumasok. Papasok pa po kami. Kaso Ikaw, po, gusto mo pang pinagtabuyan po pumasok. talaga kami. Gusto mo pang pumasok. Papasok. Ay, ikaw, gusto mo pang pumasok. Mm. Oo. Opo. Sigurado ka. Hindi Opo. marunong ka sumunod. Pastor, nandyan ka pa ba? Nandito po. O, sige. Kasi Pastor, ganito po, para sir. wag nang humaba, masyadong marami ka ng paliwanag eh. Okay? Opo, opo. Alam ko na. May subpoena na ang mag-asawa. Bakit naman Opo. kayo nagdemanda sa kanila? Ganito po, sir, kasi... Hindi. Anong kinakailangan grave threat? Simpleng tao, palaglag. Mag-ayos na lang Opo. kayo. Opo. Ayun naman po ang... Kasi, sir, ganito yun. Ayaw ko po, kung gusto ko po makipag-ayos sa kanila, kinakausap po siya doon pa sa barangay, maging doon sa duhi. Kaya lang, sir, yun yan ang magbigay kami ng pera, ang sabi niya, sinusuhulan daw namin siya. Na ibig sabihin, Sige, ganito na lang. So, mag-ayos kayo. Opo, so katapos sir, ikaw- may Pastor, sige na, marami ng oras na sasayang kasi mas marami kang salita. Sige, no? sige. Hindi ka sinusuhulan, binabayaran ka doon sa mga serbisyo mo. Okay? Hindi suhol yun kasi hinihingi niyo yung pera. Siyempre, nagtatrabaho ka, obligasyon nilang bayaran ka. O gusto mo ba ng trabaho nang walang sweldo? O ngayon, kung binigyan ka ng trabaho, nagrereklamo ka pa, gusto mo pa ng sweldo. Kasi pag sweldo, sabi mo suhol, di huwag kang tumanggap ng sweldo para huwag kang suhulan. Tama? Ikaw talaga, pasipiloso pong dating eh. Pwede bang mag-ayos na lang kayo, pati itong mga subpoena, wag na nating ano. Ano naman grade threat dito, Pastor, itong dalawang mga mukhang kolokoit kayo? Hindi, sir, kasi... Ganito na lang, Pastor, sige na lang, simple lang, ayusin na lang natin to. Pwede? Okay, sir. Matagal na namin gustong ayusin yan. Okay, ito na nga, Nakikiusap ako. ayusin. Okay, sige, ganito. Si Mayor Jennifer Austria Barzaga. Ma'am, good morning po sa inyo. Magtatanghali na po, ma'am.
Hello, magandang tanghali po sa inyo, Sir Ben. Sige ma'am, pati kayo nadali tuloy. Simple lang po dahil kayo po ina ng bayan at may clinic dyan sa inyo. Ito naman baka hindi lang po sila nagkakaintindihan. Baka pwede po kayo siguro ang gusto nitong sila pastor, nagsampa ng grade threat, simpleng tao. Ito naman itong mga ito, may pagkapiloso po dahil yung bayad, sabi, suhol. Ang bayad, sweldo mo yun Okay? Opo. Ito lang po ang ano po magagawa natin bilang ilan ng bayan po sa inyo diyan sa Dasmariñas. Siguro po, kung pwede ko po sila parehong imbitahan. Sige. Para Sige. mag-usap ko po sila at mapagkasundo. I-endorse ko po sa inyo. Total, nasa bayan ng Dasmariñas. Pastor, po pwede ba mag-usap na lang kayo privately sa harap ni Mayor? Pwede ba sa iyo? Pwede naman po. Pwede naman po. O yan. Ina ng bayan yan. Ang ina, ayaw ng gulo sa loob ng Pastor, nandyan pa kayo? Ayaw naman po namin talaga mangyari yan. O sige, Pastor, ganito na lang. Pwede ngayong hapon magkita-kita kayo sa tanggapan ni Mayor? Wala nang demanda, kawawa naman to, malilit na tao lang to. Sila naman po ang may gusto niyan, hindi po kami. Hindi, pero sir, ayusin na natin. Sige po. Okay Para po, walang medyo problema po. malilit na tao to, sir. Sa harapan po ni Mayor, mas maganda dahil yung ina ng bayan ninyo. Mas maganda pwede po. siguro baka, pwede ba? Ayan, misis yan, mayora yan, maintindihan ka bilang nanay. Ikaw naman, Jamal, baka mag-usap na lang. Huwag natin pag-usapan sa ere. Pangit ha? Okay? Ang isang bagay, ako gusto kong, kasi maganda naman ang relasyon ninyo. Ang bagay na pwede natin pag-ayusin, si Mayor na Mayor, may ganda naman ang samahan nila. Pa-turn over nyo na po sa amin at Sige. kami na po mag-aayos niyan. Sige. Para mabigyan pa po ng pagkakataon yung mga humingi sa inyo ng tulong. Sige. Mayor, maraming salamat. I-endorse na po namin. Bahala na po kayo rito, Mayor. Opo, Simpleng mamaya reklamo. po papatawag ko po sila ng alas 4 po ng hapon. Sige, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, ma'am. Opo, yung dalawang grupo po. Sige. Mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Oho. Okay na sa inyo, ha? Okay? May mamamagitan. Pastor, makukuha sa maganda. Mabait na Mayor yan. Tama po. Okay. Ikaw, okay. Para naman, nanay din yan. Okay? Naintindihan niya kung paano may anak. Okay? Ikaw naman, baka mag-ayos-ayos na lang kayo. Ayoko nang pakialaman. Total pera yan Tatanggapin mo o hindi. Si Mayor na bahala, ha? Malay mo, tutulungan pa kayo ni Mayor. Okay? Alright? May mga maibigay pang ayuda sa inyo. Pastor, bahala ka na, ha? Inaimbitahan na kayo na. Thank you. Thank you. Okay. Sige. Sige salamat. po. Sige. Alright. Kay Mayor, maraming salamat ulit. Nandiyan pa ba si Mayor? Wala na si Mayor. Okay. Okay ho. Okay. Thank you, Mayor. Maraming salamat, Mayor. Ha? Magandang tanghali po. Okay, sige. Hoy, nako, simple. Huwag nyo nang palalain. Malapit ng Pasko. Ano bang gusto mo sa Pasko? Po. Anong gusto mo sa Pasko? Ano lang yun, simple lang naman po, maayos na buhay po. Maayos na buhay. O sige, bibigyan kita ng pamasko sa Pasko, ha? Thank you po. Alright, ikaw. Mag-aaral ka muna magluto ng paksiw. Paksiw mo, walang suka. Tuyo lang. Dito po nagwawakas, ito po nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay #Ipabitag Mo.